Nakangiti, sabihin, blessed. Na po. Sige po, tayo pong ay tumayo. Patiin muna natin yung ating mga katabi sa likod, sa harap. Good morning. Sige po, handa na pong umawit. Pero iba yung pag-awit sa pagpupuri. Pag umaawit, boses lang tinataas natin. Pwedeng baka sarili, pero pag nagpupuri, dapat isa lang ang itinataas natin sa kataas-taasan. At para kanino po yun? Para sa ating Panginoon. Para sa ating Diyos. Amen? Kahit na medyo palinghado boses, hindi na masyado importante yun. Ang mahalaga yung puso na nagpupuri sa Ay, sorry naman. Hindi ko po sinasadya. Ang mahalaga po yung puso natin. Ano po? At sana sa umagang ito, sa ating pagpupuri, buksan natin yung puso natin sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon ng mag-search sa puso natin. At sana, madatnan niya tayo na tama yung puso, tunay na nagpupuri, siya lang itataas, hindi yung ating mga sarili. No po? Amen. At doon lang natin mag-glorify ng totoo. Doon lamang natin maitataas ang pangalan ng Panginoon sa kataas-taasan kung saan siya karapat-dapat. Amen. Handa na po tayo? Isang ang malakas na Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, ating pong awitin ang kataas-taasang Diyos. Taas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Taas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Minsan pa po, Diyos. kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, Taas pa po natin. kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, Minsan pa po, isang taas pa po. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, Minsan pa po, kataas-taasang Diyos. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, Karapat-dapat kang kataas-taasang tumanggap. Diyos. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasang Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, kataas-taasang Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon. Buksan natin ang ating puso sa Kanya.
Buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking puso, hangad kong makita ka, hangad kong makita ka. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, buksan mo ang puso ko. Buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking puso, hangad kong makita ka, hangad ko. Itaas natin ang Panginoon. Tataas ko, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian, pag-ibig mo't kapangyarihan, aawit sa iyong kabanalan. Tataas ko, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian, pag-ibig mo't kapangyarihan, aawit sa iyong kabanalan. Buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking puso, hangad kong makita ka, hangad kong makita ka. Buksan niyo po ang aming puso, Panginoon. Buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking puso, hangad kong makita ka. Taas natin ang pangalan ng Panginoon. Tataas ko, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian,
walang isa sa amin ang karapat-dapat sa iyong kabanalan, Panginoon. Sapagkat lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, dahil lamang sa iyong habag, pagpapatawad, pangunawa, paglilinis, pagtanggap, kung kaya kami nagiging karapat-dapat sa iyong kabanalan. Panginoon, sa umaga pong ito, lumalapit po kami sa iyo, O kabanal-banalang Diyos. Wala po kaming maililihim. Lahat nakikita mo. Walang hindi mo nakikita, walang hindi mo nalalaman. Maging anong tago ang gawin namin, wala kaming maitatago o maililihim sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pinasadya man o hindi. Panginoon, huwag niyo po kaming bibitiwan, Lord. Kung ang gawa ng kaaway, kami ay i-condemn sa pagkakasalang aming nagagawa. Kayo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, kino-convict mo kami upang ma-realize namin na kami ay nagkakasala. Kung kami ay lumilihis, kung kami ay nawawala sa landas mo, sa iyong presensya. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sa iyong kahabagan, sa iyong kabanalan, Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Humingi ng tawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Likayin mo sa puso namin ang isang pusong dalisay na umaawit, nagpupuri, kahit hindi karapat-dapat. Dahil sa pamamagitan lamang ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na Espiritu, sa magitan ng pananampalatayang pinagalob mo sa bawat isa sa amin, by faith, we are saved. Sa aming pananampalataya at hindi sa mabuting gawa. Salamat, Panginoon, dahil ganon ang iyong pamantayan. Dahil kung sa gawa, wala pong karapat-dapat kahit isa. Salamat po, Panginoon. Lord, likayin mo po ang pusong dalisay sa amin upang maabot namin ng iyong kaluwalhatian at ang iyong kabanalan. Pangalan ni Jesus. Amen. Pusong dalisay ang aking nais, nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinibig mo na ika'y parangalan. Ano ko'y papupuri
tiyasa. Buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong hihingin mo, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng
Purihin ang iyong pangalan, Panginoong Sus. Tunay Panginoon, salamat Panginoon at kami ay iyong kilala. Purihin ka, Yahweh. O Yahweh, tinatas namin ang iyong pangalan. Makaparingyang Diyos, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng paghanga at pagpupuri. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, Panginoon, ang simula at ang wakas. Walang katulad ang iyong kabanalan at kadilaan. Pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan, Panginoon. Purihin ka sa kataas-taasan, purihin ka. Aming Ama, inaamin namin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Marami kaming pagkakataong hindi namin naipakita ang tunay na pag-ibig sa iyo at sa aming mga kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pag-aalinlangan, at sa mga sandaling kami lumihis sa iyong landas. O Diyos, linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo po kami, Panginoon, at ituwid ang aming mga landas. Ama, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang sawang biyaya at pagpapala. Salamat sa buhay, sa aming mga pamilya at kaibigan, at sa araw-araw na probisyon, Panginoon. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas at sa Espiritu Santo na gumagabay sa amin. Salamat sa pag-asa at kaligtasang pinagkaloob mo sa pamamagitan ni Jesus. O aming Diyos, pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong kagalingan, kaaliwan, at kapayapaan. Hipuin mo ang may mga sakit, Panginoon. Palakasin ang mga nanghihina at aliwin ang mga nagdadalamhati. Bigyan mo ng karunungan ng aming mga pinuno at pagkakaisa sa aming mga komunidad. Kataas-taasan Diyos, tulungan mo kaming maging liwanag at asin sa mundong ito na nagsisilbing patotoo ng iyong pag-ibig. Panginoon, salamat sa ginawa mo sa amin dun sa krus ng Kalbaryo. Salamat at kami pinatawad mo. Salamat at kami iyong kakilala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Good morning, everyone. Ayan, praise God. Kumusta po ang inyong nakalipas sa linggo? Okay naman? Mabuti naman? Ayan, praise God. Pabuti ng pabuti. Sa biyaya po ng ating Panginoon. And later po natin i-flash yung ating pong announcement. No? Inaayos lang po yung ating computer. So, ngayon po ay first week of May. Ayan, so kalagitnaan, kasagsagan po ng ating summer.
By the way, I want to thank the Lord sa ating celebration ng anniversary last Sunday. Salamat sa inyo pong pagsuporta at pag-attend. At gayon din po yung ating mga volunteers na talaga namang buong effort no, ibinigay po para mabigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. I really praise God no, for that very wonderful celebration. Yung milestone po natin, nakaabot tayo ng 19 years. So next year, ano na po tayo, 20th anniversary. Ayan. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Pwede po ba tayo muling saglit pong manalangin? Ano? Allow me to lead us in prayer. Father God, today may you prepare our hearts to listen to your word. Whatever it is, Panginoon, na pwedeng makadistract sa amin, any hindrance na nakikita mo po sa amin sa oras po na ito, may you remove it from our hearts so that we can listen from you and we can learn from the Word of God this morning. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. By the way, kasabay po natin pakikinig ngayon ng salita ng Panginoon, nag-start na rin po ang ating VBS or Vacation Bible School ng ating mga bata. So, nandiyan po sila, kasabay natin sa ating ministry center. So, ano po ito? 5 Sundays, no? Pwede nyo pa pong, kung meron po kayong mga kakilala, kapitbahay, mga pamangkin, anak, please make sure na ma-invite nyo po sila sa ating pong gawain. We are teaching them about who Jesus Christ is. So, yun po yung pinakang topic po ng ating VBS. So, that will be 5 Sundays. Start po ngayon, no? Start po ngayong May 4. Ayan. So mag-continue po up to hanggang ano na po yan, hanggang first week of June. So sana po maka-join po ang mga bata po na mga anak po ninyo. Ayan. So today we will resume our topic in the Gospel of Matthew po, no? So ito po yung ating pong pinag-aaralan for the past 5 months, yeah, simula January po. So, naka-halfway na po tayo. No? So, nasa chapter 15 na po tayo. Alam niyo po, isa sa mga observations po natin sa mundo is that most of us, although hindi naman lahat, but we are obsessed with the appearances or outward appearances. Napansin niyo po ba na madalas ang focus natin yung mga external. How do we look, no? Paano tayo magiging okay sa panlabas, di ba? To the point that we often neglect what is important. At yun yung condition po ng ating mga puso. Yung kalooban po natin. Ang tawag po doon sa ganong mentality ay externalism. Externalism. At kapag po ang externalism, kinombine po yan sa religion, mas lalong delikado po yan. Ano? Yung externalism at saka religion, if it is mixed together, it becomes what we call legalism. No? Legalism is a very dangerous mentality. No? Kasi it is a sin against our Lord. No? Ang Panginoon po, He does not want pretense. He wants authenticity. At kung if you have been with us in the past 15 Sundays, we learned in the Gospel of Matthew that Jesus is always focusing on the heart, no? So we need to follow Jesus from the inside out. But the problem is, there is a tendency for us to be legalistic. I myself was legalistic. I have been so focused with the external appearances rather than yung genuine na pagsunod sa ating pong Panginoon. But praise God, I am recovering. No? Sabi nga, marami akong mga kakilalang pastor. By the way, I attended last February, mga pastors retreat. And almost every one of us admitted that we are recovering legalists. Although we still struggle, but we have learned to become more aware, or we learn to examine our heart more often in terms of our relationship with our Lord. Dito po sa Matthew chapter 15, Jesus encountered people with very legalistic
mentality, of course, kilala natin nung una pa lang kung sino po yung mga kalaban po dito ng ating Panginoong Sus. So today we'll be talking about how we can overcome legalism. Jesus encountered in Matthew chapter 15 a group of people na talagang matindi po ang legalism, no? Kaya nga, di ba, if you encounter a person who is a very legalistic, ang nababanggit natin, Pariseyo ka ba? Di ba? Yung mga Pariseyo, lagi na-equate po natin sa legalism. Kasi more on external rituals rather than genuinely following Jesus or following God from the heart. Dito po sa verse 1, he encountered people na nag-rebuke sa kanya. Ito po ang sabi, then the Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, "Why do your disciples break the tradition of the elders?" What's the problem here? For they do not wash their hands when they eat. Kayo po ba naguhugas muna ng kamay bago kumain? Ay, sobrang importante po yan, mga kapatid, no? So mukha namang legit yung concern po nila, di ba? Bakit hindi naguhugas ng kamay yung mga disciples? Ay, matindi ang kanilang inis po dito. Mukhang galit po sila, no? Because hindi lang po ito about paghuhugas ng kamay. If you will read again yung concern po nila, it's not actually about cleaning the hands, no? It's beyond that. May matinding concern po sila dito. Let me highlight that, if just in case hindi po natin napansin. Ang sabi po niya dyan, sa first part ng kanilang question is, why do your disciples break the tradition of the elders? It's not just about hygiene, personal hygiene. The problem here is they are questioning Jesus. They are accusing Jesus for breaking the tradition of the elders. Ano po ba yung tradition of the elders? Ito po ay yung kanilang mga katuruan. By the way, these are what they call, ito pong tradition po na ito ay oral oral law, na hindi po kasama po ito sa Old Testament na binigay ng Panginoon kay Moises. Ang ginawa po nila, dinagdagan nila yung law of Moses ng marami pang mga batas, no? To make sure that they will be able to observe what is written in the law. So nagdagdag po sila. Napakarami na nga po nakasulat sa law, dinagdagan pa nila. And they equated it with the Word of God. No? So try to imagine, these are commandments of men and it has become commandments of God. So they were actually accusing Jesus for breaking the tradition of the elders. At sabi sa verse 3, ano po naging response ni Jesus? And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? So what's the conflict here, mga kapatid? The conflict here is, this is a very serious problem. It's not just about washing of the hands. Napansin niyo po, sabi ni Jesus, now, why do you break the commandment of God? For the sake of tradition. So, ang conflict dito is between tradition and the Word of God. By the way, wala naman pong problema sa totoo lang sa mga tradisyon. Meron tayo mga magagandang tradisyon. Di po ba? At kapag ka po ang mga magagandang tradisyon na ipamana po natin, halimbawa, meron tayong tradisyon, di ba, yung mga Pilipino, nagmamano yung mga bata dun sa mga nakakatanda. Ang dami natin mga magagandang tradisyon. There is actually no problem with traditions, especially the traditions that are very good, such as washing of hands. It's actually a good tradition. If that is not part of your tradition, there's a problem with your hygiene, di po ba? Kung hindi ka naguhugas po ng kamay. Tapos kung sino-sino pa yung kinakamayan mo, no? Siguro kung uso dati yung COVID, ang unang mga naka-COVID, yung mga disciples si Jesus, no? Kasi hindi naguhugas ng kamay. And so, the problem actually is not the tradition, but equating tradition or human commandments with the commandments of God or the Word of God. That's a conflict, mga kapatid. We do not equate yung salita ng Panginoon sa mga utos na ginawa ng tao. So ano po ang sabi po dito ni Jesus? He continued in verse 4, what began as a confrontation, ito po ay nagpatuloy to become a teaching, no? An opportunity for Jesus to teach about the condition of man's heart.
He said sa verse 45, "For God commanded, honor your father and your mother, and whoever rebels father or mother must surely die. But you say, if anyone tells his brother or his mother, what you would have gained from me is given to God." Verse 6 to 7, "He need not honor his father. So for the sake of your tradition, you have made void the word of God. You hypocrites." Yan. So yun po ang tinawag ni Jesus sa kanila. Medyo masakit po matawag po ng mga hipokrito, di ba? At yan po ang laging salita na binabanggit ni Jesus when he encounters the Pharisees and the scribes. If you will look back sa verse 4 to 5, ang sabi po dyan, God commanded, honor your father. Pero ano po sabi dito? But you say, if anyone ay nagbigay na dun para sa gawain ng Panginoon, and they cannot, or they may not honor their father anymore. Yan po yung problema po nila. So for the sake of your tradition, you made void the word of God. Ayan. Kaya po ang sabi niya sa verse 8 to 9, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Grabe, no? Ang layo ng narating dito ni Jesus. Mula doon sa isang confrontation about sa kamay, no? He went deeper doon sa totoong kondisyon ng puso ng tao. So for Jesus, he is not impressed with the externalism, legalism. No? He is focused on the condition of one's heart. Sabi niya, this is the problem when people, they think they honor God, no? By just speaking yung papuri sa ating Panginoon, but ang kanilang mga puso, according to Jesus, is far from Him. At sabi sa verse 10, and dito po sa passage po natin, there's a question that I want us to answer from the passage na binasa po natin. How can we overcome the sin of legalism? May lesson po dito na binigay si Jesus na pwede nating mapulot, no? Or matutunan para maiwasan po natin yung kasalanan po ng legalism. Okay? Number 1, kung nandiyan na po, are you still following, mga kapatid? Hit like. Oh, can you say amen? You're following. May ilan mo nag-follow, no? Are you following? Amen. Okay. Sige po. Ang unang way to overcome legalism, number 1, is to reorder your priority. Ito po mga priority na to, iba-iba po tayo ng prioridad sa ating mga buhay. So, kinakailangan ayusin natin, ano ba talaga ang dapat na mauuna. Once again, sabi ko nga, yung mga magagandang tradition, walang problema. Pero pagka ang nauna sa salita ng Diyos, nagkakaroon po ng problema. There are 3 items that I want you to see in this passage, how to reorder your priority, or what are the things that you should focus on in terms of your relationship with God. Letter A, choose God's word over human tradition. Yan po ang sabi sa verses 3 to 6. So kapag naglaban na po ang human tradition at saka God's word, ano pong mauuna? Dapat ang unahin natin yung salita ng Diyos. Nakakalungkot kasi marami tayong kakilala, and even sometimes tayo din, mas pinahalagahan ng tradition kaysa sa salita ng Diyos. At sometimes, yung tradition, they embrace it as the Word of God. Hindi po ba? Kaya po, ang lagi po nating titingnan, kung meron man tayong ini-embrace na paniniwala, lagi nating iisipin, ano ba ang batayan nito? Baka naman ito ay sabi-sabi lang. Ito every time kapag po kayo nagli-lead ng Bible study, isa sa mga topic na akin pong sinishare, yung tungkol po dun sa yung mga pinaniniwalaan mo, saan nakabatay yan? Kasi tayo may mga kanya-kanyang beliefs, no? Pwede yung iba, naniniwala ka sa mga mythical creature, di ba? Nalala ko, hanggang ngayon, buhay pa pala yung paniniwala. Kasi nung nag-park po ako sa isang gasoline station, may mga batang naglalaro. Ay, ang init-init, biglang umulan habang mainit. Ano po ang sinabi ng mga bata? Alam niyo po kung ano sinabi ng mga bata? May kinakasal na tikbalang. Sabi ko,
Bata pa ako, ano na to, paniniwala na to, hanggang ngayon di pa rin natapos eh. No? Kasi merong merong nagpapasa nung paniniwala. But you ask them, where did you get that? I don't know, I got it from somebody. From the previous generation. The question is, where do you base your belief? Baka sabi-sabi lang, Ay pag puro sabi-sabi, puro tradition, walang pinagbabatayan, ang sabi nga, maniwala sa sabi-sabi, ay walang bait sa sarili. Di ba? Yan yung kasabihan. So, unang-una nating magiging factor sa paniniwala po natin, yung salita ng Diyos. There should be a basis. Kaya nga binigay po ang scripture as our guide so that we will not be misled. Nakasulat po yan. At kapag nakasulat, hindi po yan mababago So the Lord wrote His word for us to have a basis of our belief. Para hindi tayo basta madala ng mga tradition. Kasi yung iba, basta maniwala ka na lang, wala namang mawawala sa'yo kung maniwala ka. Alam niyo po, ang laki na mawawala sa'yo pag naniwala ka sa mga sabi-sabi, hindi po ba? So number 2, another item dyan to reorder is choose to honor God with your heart and not just your lips. Yan yung in-address ni Jesus sa verse 9. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. So for Jesus, concerned po siya. Actually, kinote niya lang yan from the book of Isaiah. Even in the Old Testament, problema na pala ito ng maraming mga Israelite. Na kapag sumasamba sila sa Panginoon, hanggang nguso lang. Hindi kasama yung puso. Alam niyo yun? Sumamba sa nguso, pero hindi sa puso. So, ang tawag po doon ay lip service. Wala pong hindi po ina-address yung totoong kondisyon ng puso. So, mahalaga po ang kondisyon ng ating mga puso because this is the only way we can have a genuine relationship with God. Alam niyo po ba yan? Puso. Ang totoong relasyon sa Diyos ay yung puso na binago ng ating Panginoon. That heart or that person has a genuine relationship with God. So, once again, we should overcome hypocrisy here. Jesus is against hypocrisy. Another thing to reorder is choose to please God rather than men. Yan po yung sinabi po sa verse 8 to 9. Kasi ano po sabi sa verse 8 to 9? Let me just read back dun sa passage po natin. Yan, sabi po dyan. Ay, nagbalik po. Ayan, so Yun. So sa verse 8 to 9, sabi po dyan, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Sabi po dyan, in vain do they worship me. So, si Lord, hindi po siya impressed sa worship na external lang focus. So pag sasamba ka sa Panginoon, mahalaga po yung puso. Teaching us doctrines, the commandments of men. Yan. So, hinighlight po dito na yung mga tradition nyo, yung mga utos nyo, hindi naman galing sa Diyos yan Galing yan sa tao. So the question is, who are we going to please? Are we going to please men or to please God? So we should please the Lord. Kasi sabi nga natin po dito, He wants us. He wants our heart. Yung pinakamahalaga po sa ating pong pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. So once again, ang ating pong, ano nga po yung una? Reorder our priority. Sana maitama natin yung ating mga priority. Ano ba ang dapat nating unahin kapag nagkaroon ng conflict between these items? The second lesson here, mga kapatid, medyo nag-rumble po yata ang ating PowerPoint. The second is, nandiyan po sa inyong handouts. Number 2 is we need to renew. Yan. Ano po yung i-renew po natin? Yung ating perception. Sige po. Ayan. So, balik po muna natin sa next previous verse. So, ito pong renew your perception ay nasa verse 14 to 17. Okay na po ba yan, kuya? Sige po. Sige, basahin lang po natin yung verse 14 to 17. Can we read it? Sabay-sabay po.
Let them alone. They are blind guides, and if the blind lead the blind, both will fall into a pit. But Peter said to him, explain the parable to us. And he said, are you still without understanding? Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach? Ayan, so, sige po, pakibalik po natin. Yan, number 2 na. Tuloy-tuloy na po ito. Renew your perception. Sabi po dyan, it's not what goes into the mouth. Sige po, babasahin ko lang po itong verse 10 kasi nalaktawan po natin. And he called the people to him and said to them, hear and understand, it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth. Yan. So, tinuro na dito ni Jesus, ano ba talagang ang totoong defilement? Ano? So, this defiles a person. Then the disciples came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? Ayan, so nagtatanong sila na sabi, alam niyo ba Lord na nagalit po, no? Na-offend po sa inyo ang mga Pharisees. Kaya po sabi niya sa verse 14, let them alone, they are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall. What do you see dito po sa situation po ng mga Pharisees? According to Jesus, ang description sa kanila ay they are blind. Not physically, but spiritually, they are blind because they cannot see. Their understanding is, hindi nila nauunawaan po. Kaya po, ang tanong po ni Jesus when Peter asked them, Peter said to him, explain the parable to us, and he said, are you also without understanding? Do you not see? Notice dito mga kapatid, what is the problem with legalism? The problem with legalism is seeing things not in accordance to how the Lord sees things. Nakikita niyo po? Nakikita mo yung bagay, yung perception mo ay iba doon sa pananaw po ng ating Panginoon. And so what should we do mga kapatid? By the way, yung word po dyan, yung word po na do you not see, question niya po ito sa mga disciples, no? Hindi niyo pa ba nakikita? Kasi yung mga Pharisees, they are already blind and they are leading the blind. So ang sabi niya po dito, hindi niyo pa rin ba nakikita or do you not see? So even the disciples actually they have the tendency to be blinded. Hello mga kapatid. Even the disciples of Jesus, they have the tendency to be blinded. Kaya ang sabi niya, do you not see? So this is a question that Jesus wants to ask sa atin din. Nakikita na ba natin o nauunawaan ba natin kung anong tinuturo dito ng ating Panginoong Hesus? So, how can we renew our perception in this passage? Sabi po dito, number 1, don't be blind guide that leads the blind. Alam po natin na mangyari kapag ang bulag ang nag-aki sa kapwa bulag. No? Malinaw po yan ang sinabi ni Jesus. They will fall into the pit, mahuhulog, or mapapahamak sila according to Jesus. So we need to, number 2, we need to see things clearly or see things the way God sees them. Ayan. So, tulad po na nabanggit ko po kanina. Mahalaga po, kapag meron tayong pinaniniwalaan or meron tayong ginagawa para sa ating Panginoon, kinakailangan po na makita po natin to as God sees them. And paano po yun, mga kapatid? Huwag po ang perception natin nakatuon lang sa ating sariling pananaw. Kundi, tingnan natin ang mga bagay with the lens of the Bible, the Word of God. Let the Lord speak about kung ano po yung sinasabi niya patungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan po natin. At ang sabi po dyan, pakibalik po natin. Ayan, so nag-rumble po yung ating PowerPoint. Number 3, once we see clearly, we will understand. Kapag nakikita mo na, mauunawaan mo na. Alam niyo po, marami tayong mga teacher po dito no? Tama po ba? Marami tayong teacher. Di ba sa pagtuturo, mahalaga po yung ipakita mo muna sa mga estudyante
Ano yung dapat nilang makita para maunawaan po nila? Because alam niyo po ba, in the Bible, yung word na see, if you will check yung meaning po niya ng word po na see in the Bible, hindi lang basta makita yun. It's actually, it can also be translated as to understand. And so in the Bible, when Jesus said, see, tingnan ninyo, it means you will be able to understand. No? Once you have the proper perception of things, kapag nakikita mo na ng malinaw, mauunawaan mo na. Di ba? Yan ang sabi po ni Jesus. Diyan sa verse 17, are you also without understanding? Do you not see? Hindi nyo ba nakikita? Yan. So, kaya po, in terms of our legalistic tendency, sometimes, yung ating pag-akay sa iba, actually, hindi pala aligned sa salita ng ating Panginoon. So, we need to be corrected. We need to allow the Word of God to confront us so that we will understand what it means to follow Jesus. No? Lastly, number 3 na po tayo. Another way, pangatlong paraan upang ma-overcome po natin ang legalism is to redefine our definition. Redefine our purity. Yeah, redefine our definition. So, redefine your purity. Ano po ang pananaw niyo pag sinabing purity? Has it something to do with yung maduduming katawan? Halimbawa, ikaw, lalo kung ang work mo, di ba, ikaw ay mekaniko, di ba? So, syempre, lagi madumi yung ano mo. Ibig sabihin ba na, hindi ka pure, di ba? Halimbawa, ikaw ay nagkokalik ka ng basura, syempre, dudumihan ka. Ibig sabihin ba nun, you are not pure? Kinakailangan, maunawaan natin, hindi po yung external, dito, ang purity. No? Sabi ni Jesus. Let me read. Sabi sa verse 17 to 18. But do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is expelled, but what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. Ang ganda ng perspective dito ni Jesus. Hindi daw yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparami sa kanya, kundi kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Anong mga lumalabas sa bibig? Sabi sa verse 19. Sige po, paki-next po natin. Ayan. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Halos ito mga matitinding kasalanan na ito no? Beto kasama yung slander, paninirang puri. Diba? Bawa yung tao na nagpapakalat ka ng mga bagay na hindi naman totoo patungkol doon sa tao. So that's slander. False witness. Pagdanakaw. So yung pagdanakaw po pala is an issue of the heart. Kasi, kahit sabihin mo, hindi, kasi nakita ko na yung gamit andyan na mismo hindi ko pa ba kukunin yun? Diba? Kahit po naandyan na yung iPhone, hindi po ba? Pero yung puso mo, ayun, pagnanakaw to, diba? Alam mong masama to sa Panginoon. Hindi malulugod ang ating Panginoon. Kasi pwedeng sabihin mo, andyan na di ba? So hindi po excuse yun na naandyan na basta mo na lang kukunin yung bagay na hindi naman sa'yo, hindi po ba? Of course, you need to ask, sino ba ang totoong may-ari po nan? And so itong mga bagay po na yan na binanggit po ni Jesus, ang totoong problema po nan, adultery, sexual immorality, even yung evil thoughts, murder, lahat po yan ay dahil sa condition po ng puso po natin. So these are what defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile a person. Grabe, Burn. Burn po dito ang mga Pharisees. Siguro kung ikaw po yung isa sa mga Pharisees, parang gusto mo nang matunaw, no? Kasi wala ka nang masasabi pa, no? Kasi totoo naman, Bakit kapag madumi ang panglabas natin na anyo, ito ba, has it something to do with our purity in the sight of our God? No? So sa ating Panginoon, ang pinakang concern niya po, yung ating puso. So how can we redefine our purity? Number 1, ito yung isang mga kailangan po nating alalahanin. Defilement of the heart is more concerning to God
than dirty hands. Concerning. Pag madumi ang puso mo, tapos yung isang tao madumi yung kanyang panlabas na pangangatawan, mas naaalarma ang Panginoon. He is more concerned with the not dirty hands, but the defiled heart, yung maruming puso. What should we do with the defiled heart, mga kapatid? Pag marumi po ang ating mga puso, we need cleansing, no? We need to allow the Lord to cleanse our hearts by repenting and putting our trust sa ginawa ng Panginoon para po sa atin, na tayo'y linisin sa ating mga kasalanan. Personal purity has something to do with the condition of one's heart. Yan po yung binanggit na po natin po dyan. So we need to pursue heart transformation over external rituals. So mga kapatid, para po maiwasan po natin ang legalism, kailangan magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. Ano ba ang purity? Ano ba ang tinitingnan po ng ating Panginoon? Huwag tayo sana masyadong nakapokus sa mga panlabas, no, na mga bagay, no, na we think people are not right with God simply because of the external things. So we become legalistic when we are more focused on the external rituals rather than the transformation of the heart. And so as a conclusion, I just want to summarize our lesson this morning. Sana maalala po natin. How can we overcome legalism? Number one, we need to reorder our priority. Iayos po natin. Ano ba yung pinakamahalaga? No? Yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, hindi sa utos ng tao, hindi sa mga tradisyon ng tao. Number two, we need to renew our perception. We need to clearly see. We ask the Lord to give us understanding. Kanina kinanta natin, no? Parang narinig ko yung, open the eyes of my heart. Ang gandang prayer, no? Lord, buksan mo po ang aking paningin. I want to see clearly. Because sometimes I get blinded. Sometimes we get blinded by our own desire, di ba? Desire for power, desire for wealth, desire for things na hindi naman sa atin. And because of that, yung perception natin, nabablinded po tayo no? So we need to allow the Lord to give us a renewed perception of things para maintindihan po natin. So mahalaga po yung prayer. Mahalaga po yung pag-aaral po ng salita ng Diyos para maging malinaw yung mga bagay na hindi malinaw po sa atin. And number three, we need to redefine our purity. It means kinakailangan po nating i-pursue yung totoong heart, no, transformation rather than external rituals. So as a conclusion, as a reflection mga kapatid, ito po gusto ko pong itanong po sa inyo. Reflect po natin. Are you an inside-out disciple or do you just follow Christ externally? So mahalaga po na mapag-isipan po natin ang ating ang kasagutan po dito sa tanong po nito. Are you an inside-out disciple? Or are you merely following Christ externally or panlabas lang? No? By the way, at the end of everything, lahat po, ang pinakamahalaga po, mga kapatid, is the approval of God. Once again, Jesus hates hypocrisy. Of all the sins that He denounced in the Bible, isa sa pinakamatinding dinenounce siya po sa Bible. Hypocrisy. He does not want pretense. He wants us to genuinely follow Him from the heart. Not just to be preoccupied with external rituals. So once again, mga kapatid, are you an inside-out disciple? If not, mga kapatid, I want to invite you to be a disciple of Jesus. And to also consider believing the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po yung gospel po, the gospel of the Lord Jesus Christ, inaalis po nito yung legalistic sa atin, yung pagiging externalist po natin. Di po ba? Because the gospel of Christ, it always reminds us that it is not what we do externally that purifies us. Hindi yung mga ginagawa natin ng mga panglabas na bagay ang totoong nagpapalinis po sa atin. Ano po ang pwedeng maglinis po sa atin?
It's only what Christ did for us in the cross. Because of what He did, He cleansed us. Tayo po ay nilinis po ng ating Panginoon dahil sa banal na dugo ni Kristo na siyang dahilan kung bakit tayo makalalapit sa Diyos ng may malinis na puso. So kung ikaw po, kapatid, you still struggle, just like me, I still struggle at times with legalism. We need to repent and also let's believe the gospel of the Lord. Let's continue to be reminded of the gospel of Jesus. Na tayo, we have been made right, not because of what we do externally, but what Christ has already done in our lives. On the cross. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong mga salita. Lord, na-confront po kami, Panginoon. Ako rin, there are times I am more focused on the outward appearance, on how I look, ano yung mga makikita ng tao to impress people, rather than to impress God. Sometimes I follow man rather than following God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, to reorder our priority. May you help us also see things clearly and help us also to redefine our purity. Grant us understanding, O Lord, about these matters so that we will overcome the sin of legalism. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Thank you very much, Pastor Raul, for your wonderful message ngayong araw na ito. So, again, let's praise the Lord by giving back ay yung kanyang mga blessings na ipinagkaloob sa atin. So, as we give our offering and our tithes sa Panginoon, let me read you this verse in 2 Corinthians chapter 9, verses 6 up to 8. It says, "The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Let's all pray. Heavenly Father, we come to you before this day, Panginoon, as we give back our life, Lord, your blessings that you have given us, Lord. Lord, use this collection, Lord, to spread or to help us spread your word dun sa mga hindi pa nakakakilala, Panginoon. And again, Lord, bless po ang aming mga givers dito. This we pray in Jesus' name. Amen. Yun, last Sunday, yun po yung last Sunday of the month. So ngayon po natin gagawin yung ating missions offering. So we usually do this on the last Sunday of the month. But we will collect for our missions. Yun po yung sa mga gawain natin ng missions ng GCF, o particular ng ating church, ano? So, again, let's all bow our heads and let us pray. Father, again, we truly trust you on all things that you have given us, Lord. Again, bless po mo yung aming collection for our mission, Lord. Would you please bless also yung mga willingly na magbibigay po para sa cause na to. Again, this we pray in Jesus' name.
before we proceed to our Lord's table, I think, Kuya G, are you going to play the announcement? Okay, please watch this. This is via online Zoom, Zoom Meet prayer meeting. No, invited po kayong lahat. If you like to join, just approach us or go to our webpage, GCF Santa Rosa, for you to get the link. So see you po kung sino po yung interested sa aming Dawn Prayer Breakthrough. 5 a.m. to 6 a.m. po. Every day from Monday to Saturday. Thank you. Thank you po, Tito Conrad. As we continue, today is the first Sunday of the month, so we will have a communion po. And actually, we do this once a month because it actually reminds us of the gospel, of what Christ did for us on the cross. So, ito pong mga simbolo po na ito, hindi po nito nalilinis ang ating kasalanan. It's only through Christ. And His blood that was poured out on the cross, yun lang po yung paraan upang tayo po ay maging malinis. Diba? Kanina we were talking about a clean heart. Alam niyo po, kahit anong gawin natin externally, will not be able to cleanse our hearts. No?
It is only through Jesus Christ, what He did on the cross. So the blood of Jesus cleanses us from all sins and infiltration sa ating mga puso. And so, if we have put our faith in Jesus, kung tayo po ay sumampalataya na po sa Kanya, tayo ay nilinisan ng Panginoon, pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. And we have a right standing before God. Not because of what we have accomplished, but what God has done for us in Christ Jesus. And today, as we partake of these symbols, magpasalamat po tayo sa Panginoon for the redemption of our sin, for the sacrifice that Christ did for us, so that we will have a right relationship with God. Tayo po ay saglit pong manalangin, and let's also allow the Lord to search our hearts. Allow Him to do His work of cleansing us sa mga oras po na ito. Father God, we thank you for your word this morning. Thank you also for reminding us about the finished work of Jesus on the cross. Salamat po sa mga simbolo po na ito na amin pong pagsasaluhan ngayon pong umaga po na ito. May you bless these symbols, the symbol of the body and the blood of Jesus, the bread and this cup, O Lord. May you bless this so that it will be a reminder of the grace of God and the love of Jesus, that He offered His life for our sins, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatuyo. Nakaupo habang idinidistribute po sa atin ang mga ang ordinance po, ang simbolo po ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Please stand. Magsitayo po tayo mga kapatid. And itaas po natin ang tinapay, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay. Let's all raise the cup. In the same way, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's say these words in memory of Christ till He returns. Let's all drink the cup. Praise be to God for the remembrance of His sacrifice. You may now take your seat, mga kapatid. As your cups are being collected, let's prepare to worship the Lord.
Ayan, so, do we have first-timers, mga kapatid? Pwede po ba natin i-invite na tumayo para ma-recognize natin? Wala po. Ayun, welcome po once again. Ay, praise God. We hope to see you again next time po. Ayan, so praise God po. So, tayo pong lahat ay magsitayo at let's end our time with the benediction. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen, amen, and amen. Thank you po. See you again next week, mga kapatid. Amen. Na-bless mo ba tayo sa alala ng salita ng Diyos sa atin ngayong araw na ito? Parang hindi masyado. Amen? Amen. Sige po, sa atin pong panghuling awit, muli nating ipabukas sa Panginoon ang ating mga puso at purihin siya.